Ilang beses siyang nagpumiglas para lang makawala. Shit, calm down. This is Mark. Inis na tura ng lalaking may hawak sa kanya. Doon siya napatigil at napalingon dito. Binitawan siya nito at naiinis na ginlo ang sariling buhok. Hihingi sana siya ng sorry kung hindi lang may malakas na tumawa mula sa backseat. Akala niya nangangagat ka. Boses yun ni Julio. Sumili pa ito mula sa backseat. Napakurap siya at siniksik ang sarili sa passenger seat habang pinagana naman ni Mark ang sasakyan. Hinahabol ka niya? Bigla ang tanong ni Mark na marahil ay tinutukoy si Lyndon. Kinunot niyang noot pilit inaninag sa madilim na labas kung hinahabol pa rin siya ni Lyndon. Pero mukhang umiba na ito ng daan. Oo, tinakasan ko siya. Hindi ba ganun naman ang gusto niyo? May katarayan niyang tanong. Napaubo bigla si Julio samantalang napapareno naman si Mark na ipinagtaka niya. Akala pa nga niya ay may humarang nasa daan. We're doomed, Mark. Patay tayong dalawa kapag nalaman to ni Ocampo. Mahinang bulong ni Julio kay Mark na hindi naman niya maintindihan. Tumitig siya sa dalawa at kita niyang tila kinabahan si Mark pero malakas itong tumikim at pinagana muli ang sasakyan. You did the right thing. This is not what we really want but this is your choice. Desisyon mong takasan siya. Mading bigkas ni Mark na nagpaawang sa mga labi niya. Pero kasi diba, yun ang gusto nyo? Yan ang gusto mo. Gusto mong kumuwala sa kanya. Pagdidiin muli ni Mark na tila pinipilit na kagustuhan niya lahat ng ito. Nanahimik siya dahil totoo naman ding gusto niyang kumuwala na kay Lyndon. Gusto niyang kumuwala dahil napatunayan niyang sinabi ng mga ito sa kanya na gusto niyang kumuwala para na rin makamove on si Lyndon kay Beth. Pero bakit parang sa kanya lahat ng sisi ngayong gayong naniwala lang naman siya sa mga ito? Hindi naman ako tatakas kung hindi niya ako kinausap. Lakas loob na katwiran niyang kinaubo ng malakas ni Julio. Kita niyang dumiin ang hawak ni Mark sa manibela dahil sa sinabi niya. What we did is just a friendly reminder. Bakit? Mas gusto mo bang babaeng patay ang nakikita sa'yo? Ayaw mo bang makilala ka bilang ikaw? Katwiran sa kanya ni Julio. Pinirmi niyang mga labi dahil tama naman ito. Kung may magmamahal man sa kanya ay mas gusto niyang mahalin siya bilang siya at hindi dahil may kamukha lang siya. Ang problema niya lang ay hindi naman niya kilala ang tunay na katauhan niya. Gusto niya sanang sabihin sa mga ito na hindi niya kilalang sarili. Kaya lang iba kaisipin ng mga ito na nababaliw na siya. Masakit ba yun marinig? Hindi ba't kaya ka rin pinakasamahan ng ex mo ay dahil Tanya ang pangalan mo? Kapangalan ka ng babaeng mahal niya. Malamig na tura ni Mark na kumuha sa atensyon niya. Napatitig siya dito at tanging seryosong mukha ng titig sa daan ang nakikita niya. Paano mo nalaman yan? Stalker ba kita? Medyo tumaas ang boses niya, lalo pat naisip niyang baka nga stalker ito at may balak talagang masama sa kanya. Kita niyang dumiin ang pagpirmi mga labi nito habang si Julio naman sa backseat ay hindi mapigilan tumawa. Sa inis niya nilingon niya ito at binigyan ng masamang tingin, agad itong nagtaas ng kamay at pilit pinigilan ng pagtawa. Chill! Hindi stalker si Mark. Actually, he's kind of an investigator. Paliwanag nito. Tumaas ang kilay niya at si Mark naman ang pinagtuunan ng pansin. Iniimbestigahan mo ko? Walang ligoy niyang tanong. It's not me, it's Lyndon. Mabilis na sagot nito, umawang ang mga labi niya. Kaya ba alam ni Lyndon ng tungkol sa kanya dahil pinaimbestigahan nga siya nito kay Mark? Alam mong kasal na si Ruel? Ikaw ang nagsabi kay Lyndon? He asked for it. I gave him the details. Do not blame me for that. Ginagawa ko lang trabaho ko bilang kaibigan niya. Ni hindi nga ay nagbabayad. Hinanakit pa nito kaya't imbis tuloy na mainis ay napangiwi siya. Kasalanan mo, utu-utu ka kasi, buwelta ni Julio. Shut up, idiot. Baka gusto mo makita ka ni Avril na may black eye sa mga mata. Banta ni Mark sa kaibigan, tumawa ng alanganin si Julio at tinapik pang balikat ni Mark. Joke lang yun pare, wag mong dungisan ng kagapuhan ko. Pangungumbinsi pa nito, napairap na lang siya at napasandal sa upuan. Hindi niya alam na ganito silang dalawa, gayong mukha silang mga seryoso at bilyonaryo. Naisip niya tuloy kung paano nakatagal si Lyndon sa mga ito. Saan niyo ba ako dadalhin? Kailangan ko na kasing umuwi. Baka umiiyak ng anak ko. Nainip niyang bigkas, napapre na bigla si Mark at napatingin sa kanya. May anak ka? Gulat na tanong nito na kinakunot ng noon niya. Imbis na siya ang sumagot ay si Julio ang nagsalita. Yeah, meron siya. Yung cute na batang lalaking kinagigiliwan ni Ace. He actually resembles Sander. Napatigil to bigla matapos mabanggit ang pangalan ng anak ni Lyndon.
Maging si Mark ay tumigil sa pagmamaneho at nakipagtitigan sa kaibigan nito. How old is your son? Tanong nito sa kanya, ngunit si Julio pa rin nakatingin na tila ba nag-uusap sila gamit lang ang mga mata. Almost 2 years old. Hindi niya siguradong sagot sa mga to. Shit, I need to see your son. Nagsusumamo na siya nitong tiningnan. Napasinghap siya at umiling sa mga to. Bakit ko naman ipapakita ang anak ko sa inyo? Tila doon ito natauhan at nasabunot muli ang sariling buhok. Right, you have to trust at first. Bulong-bulong ito sa sarili bago muling pinandar ang sasakyan. Napairap siya nang wala sa oras. Tingin niya'y nagsasayang siya ng oras kasama ang mga to. Mukhang hindi niya rin dapat pagkatiwalaan. Mas maganda talagang hindi niya sabihin na may amnesia siya. We need Avril. Ani bigla ni Mark kay Julio. Sino naman si Avril? Pwede bang iuwi niya na lang ako? Medyo inis na niyang bigkas. Mas mabuti pa yatang sumama na lang siya kay Lyndon kaysa makasamang dalawang kaibigan nito. Avril is your friend. Wala akong kaibigan na si Avril. Shit, mahinang mura niya matapos naging mabilis ang sasakyan. Mahigpit siyang kumabit sa seatbelt dahil pakaramdam niya'y babangga sila sa kung saan. Maging si Julio sa likod ay nagmumura na. Shit, umayos ka gago. Kailangan ko makarating ng buhay kay Avril. Sita ni Julio kay Mark. Kaya lang hindi nakinig si Mark, walang kalahating oras ay tumigil ng sasakyan. Para siyang nahilo at tila naiwan yata ang kaluluwa niya sa daan. Napahawak siya sa ulo niya at kahit pinagbuksan na siya ng pinto ni Mark ay hindi pa rin siya lumabas. Pikit ang mga mata niya at tila umiikot pang paligid niya. Sana naman kayo sumuot, pabayaan niyo na lang kasi si Lyndon sa gusto niyang gawin. Boses yun ng babae na papalapit sa kinakaroonan nila. Nahilo niya yata. Double kill na tayo kay Ocampo nito, tarantang bigkas ni Julio. Bakit? Sino bang kasama niyo? Boses ulit yun ng babae, tingin niya ay nasa harap niya na ito, ngunit natahimik naman ito bigla. Holy! Bulalas nito at bigla na lang yumakap sa kanya kaya't napamulat siya ng mga mata. Naguguluhan niyang tinignan ng pulang buhok ng babae na kayakap sa kanya, bago dumapon tingin niya kay Mark na sapo ang noot kay Julio nakaiwas ng tingin. Tama ako! Buhay ka pa! Bigkas muli ng babae pagkatapos ay ang paghikbi na nito. Nanigas siya sa kinaupuan at hindi alam kung paano ito ilalayo sa kanya. Ni hindi niya maintindihan kung bakit ito umiiyak at kulang na lang ay hindi siya makahinga sa higpit ng yakap nito. Beth, I'm really sorry. Madamdaming bigkas nito na nagpaawang sa mga labi niya. Doon niya naintindihan na pinagkamalan siya nitong si Beth. Naitas niya tuloy ang kamay at balak na ilayo ito sa kanya para linawin ang lahat ngunit masumigpit ang yakap nito. Miss, hindi niya masimulan ng sasabihin lalo't lumakas ang hikbi nito. Sisi ako na iniwan kita sa villa. Dapat sinamahan kita. Dapat hindi kita iniwan. I'm really sorry, Beth. Nang dahil sa akin, nasayang ang 2 taon mo. Nasira ang pamilya mo at namatay ang anak mo. Muling pag-iyak nito sa tinig na alam mong nagsisisi ito. Mas lalo siyang hindi nakakilos dahil doon at kahit hindi siya si Beth ay piniga ang puso niya. Nagkaroon na siya ng idea na malaking epekto ng pagkawala ni Beth lalo na sa sariling pamilya nito. Kila Lyndon, tila may bumikig sa lalamunan niya. Hindi niya tuloy alam kung paano babasagin ang katotohanan sa babae na kayakap sa kanya. Tsak dodoble ang sisi nito sa sarili kapag sinabi niyang hindi siya si Beth pero talaga namang hindi siya si Beth. Please, babawi ako sa iyo, Beth. Tutulong ako mabuo muli ang pamilya mo. Tutulungan kitang maayos pang kambal at si Lyndon. Pagpapatuloy nito kaya't napakurap siya. Ibig bang sabihin hindi maayos ang relasyon ni Lyndon sa mga anak nito? That's enough, Avril. Malamig na tura ni Mark, tinangkapan itong hilahin palayo sa kanyang babae, ngunit ayaw nitong kumalas sa yakap. Ayoko, dito lang ako kay Beth. Ayoko mawala siya ulit. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko ng sobra kapag naglaho siya. Pamimilit nito, bahagya siyang nalungkot dahil doon. Mukhang malaki ang pagsisisi nito at talagang sinisisi nitong sarili sa pagkawala ng kaibigan nito. Paglingon niya kay Mark, nung muli itong tangkain na hilahin si Avril ay umiling siya dito. May bahid ng inis ang mga mata nito, ngunit meron ding pangingilid ng luha mula doon. Maging si Julio yung maamong itsura tila gusto na lang din yakapin ng babaeng nakayakap sa kanya. Huminga siya ng malalim at kahit hindi siya si Beth ay inangat niyang kamay upang hagurin ang buhok nito at likod. Sigurado namang mapapatawad ka ng kaibigan mo. Alam naman niya siguro nagsisisi ka. Mahinang bulong niya dito. Ngunit nagulat siya nang bigla na lang itong humiwalay.
Nanlalaki ang mga bilugang mga mata nito na titig sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Sa'yo ko nagkasala. Nalilitong bigas nito. Napangiwi siya at hihingi sana ng tulong kay Mark para magpaliwanag, ngunit nahila na ni Julio si Avril. She's not Beth. As of now, she's not. Bulong nito sa babaeng nagpataas ng kilay niya. Ano bang ibig nitong sabihin? Joke ba to? Siya si Beth. Bulag ba kayo? Buhay si Beth. Hindi nito naituloy ang sinasabi matapos takpan ni Julio yung bibig nito. Kumawag pa ito nung hilahin nito palayo ng dalawa. Naiwan siyang nakaupo pa rin sa loob ng sasakyan at tinatanawan tatlo na tila nag-uusap. I don't believe you. She is! Muling sigaw ni Avril. Nagmura si Mark dahil sa sigaw ni Avril. At may pinaliwanag pa sa babae, ngunit hindi naman niya masundan. Hindi pa rin ako naniniwala. Kilala niya ako. Patuloy ni Avril, ngunit natahimik sa sigaw ni Julio. Shut the hell up first. Galit na sigaw ni Julio. Pinapagalitan mo na ako ngayon? Dinig niyang hikbi ni Avril. Napa-smith siya at nangunot ang noo sa narinig mula dito. Naisip niya tuloy kung ganito ba talaga mag-usap ang mga ito. Gusto lang na makatang kumalma, hindi ako galit. Malambing na sagot ni Julio kay Avril. Dapat lang, wala kang karapatang magalit pagdating sa akin. Laban muli ni Avril rito. Kita niyang nasa bunot ni Mark ang buhok, marahil ay naiinis sa dalawa. Maging siya man ay sasakit ang ulo kung ganitong mga kaibigan niya. Let's continue with the plan and stop that sweet chit-chat. Hindi kayong main character dito. Dinig niyang sermon ni Mark sa dalawa. Bago ito nagmatcha pabalik sa pwesto niya. Binalik niyang walang emosyong itsura at kunwaring hindi interesado sa mga narinig niya. Para kasi hindi siya makakauwi kung magtatanong pa siya ng marami. Ihatid mo na ako pa uwi. Utos niya kay Mark na tumaas lang ang kilay. I will, but we need to confirm something. Anito bago na ning kita mga mata tinawag si Julio at Avril na nakasunod na. Bahagya siyang kinabahan sa gusto nitong malaman. May pakaramdam siyang patungkol iyon sa kanila ni Lyndon. Gaano mo nakatagal nakakilala si Lyndon? Seryosong tanong ni Avril. Nahigit niyang hininga. Alam din ba nito na may namamagitan sa kanila ni Lyndon? Galit ba ito dahil kaibigan nito ni Beth? Hindi ko sigurado pero nakilala ko siya noong pumunta siya na rito. Mahinang sagot niya. From there, gaano na kayo ka-close? Makahulog ang tanong nito. Kinunot niya muli ang noo. Tingin niya hindi niya dapat sagutin yon. Bakit ko sasabihin? Personal kong buhay to. Malamig yung sagot na kinanganga nito. Ni hindi ito nakabawi kaagad. Si Mark pang unang nakabawi at sumagot sa kanya. We just want to confirm something. Hindi ako buntis kung yan ang gusto niyong malaman. Nagpipils ako. Hindi kami magkakaanak ni Lyndon. Tuloy-tuloy niyang paliwanag na mas lalong kinanganga ng mga to. Oh fuck, that's not what we want to know. Wala sa loob na bigkas ni Mark. Too much information. Lutang na bigkas naman ni Julio. Nahiya siya biglat na mulang mga pisngi. Akala niya yun ang gustong malaman ng mga to. Para na rin tuloy niyang inamin na may nangyayari nga sa kanila ni Lyndon. Alam naman niyang may idea mga ito patungkol doon, ngunit pinatunayan niya lang lalo. Napaiwas siya ng tingin at gusto na lang niya ulit lamunin ng lupa. Yun nga lang ay namilog ang mga mata niya nung haklitin ni Avril ang siko niya. Paglingon niya dito'y nalilisik ang mga mata nito sa galit. May nangyayari sa inyo ni Lyndon? Pumayag kami mangyari sa inyo kahit alam mo may asawa siya? Galit itong tanong kasabay ng paghigpit ng hawak nito na lalo nagbigay takot sa kanya. Shit, don't do something stupid, Avril. Paalala ni Mark, ngunit nakita na niyang papalapit na palad ni Avril sa kanyang pisngi. Hinintay niyang lumapat ang palad ni Avril sa kanyang pisngi ngunit hindi nangyari. Kita niyang napatitig ito sa kanya at naistatwa sa kinatatayuan. Bakit kasi kamukha mo si Beth? Inis itong bulong bago lumayo. Umawang lamang ang mga labi niya kung hindi ba niya kamukha ang kaibigan nito'y talagang sasampalin siya nito. She's innocent. Ani Mark kay Avril. Umirap si Avril at humalokip-kip sa harap niya. Inosente pero pumayag sa gusto ni Lyndon? Kalandian ang tawag dyan. Hindi ako malandi, singhal niya dito. Nanilisik siya muling tinignan at pakiramdam niya isasabunutan na siya nito sa oras na yon, kaya't lalo siyang natakot. Bakit mo pinatulan si Lyndon kung hindi ka malandi? Alam mo may asawa. Siyang lumapit sa akin, hindi naman ako. Mahinang bigkas niya. Ilang beses naman niyang sinubukang iwasan ng lalaki, ngunit talagang makulit ito. Nang mahina siya at napapayag nito sa gusto nito. Totoo rin namang nagustuhan niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Avril at akmang magsasalita pa, ngunit pinigilan ito ni Julio.
May binulong ang lalaki dito dahilan upang kumunot ang noon nito lalo. Hindi ko yata matatanggap kung siya nga si Beth. Manghang nitong bigkas na kinalaki ng mga mata niya. Talaga bang iniisip ng mga ito na siya si Beth? Medyo nasaktan siya na kahit pala siya si Beth ay ayaw naman ng mga to. Hindi ko naman gugustuhin maging si Beth, singit niya sa usapan nila. Pumirmi ang mga labi ni Avril samantalang mahinang nagmura naman si Mark. Sigurado bang hindi mo kami kilala? Tanong bigla ni Mark kaya kagad siyang umiling. Wala akong kakilala rito, hindi kami tiga rito. Mabilis na singit ni Julio na tameme siya. Bakit nga ba niya nakalimutang turista ang mga to? Tumikim si Mark at lumapit na sa kanya. I want to help you. Kung ibibigay mo sa akin ang buong pangalan mo, matutulungan kita. Maingat na bigkas nito. Napatitig siya rito. Nakakahali na ang offer nito pero kapag inamin niyang hindi niya kilalang sarili baka magtaka ito. Hindi naman ako nanghihingi ng tulong. Kaya kong sarili ko. Malamig niyang sagot. Hahayaan niya na lang na bumalik ang mga alaala niya. Hindi siya kakapit sa mga to. Okay then. So, who's the father of your baby? May dudang tanong ni Mark na nakapagpatigil sa kanya, kumabog ang dibdib niya sa kaba. Paano niya sasagutin iyon, gayong hindi niya rin alam. Bakit ko sasabihin sa'yo? Sinubukan niyang tatagan ang boses ngunit nanginig pa rin iyon sa dulo. Mariin siya nitong tinignan na tila pinoprosesong sinabi niya. Pagkaraan ay tinapik ito ni Avril at bumulong sa tenga nito. We need to trigger her memories. We need Malcolm Gutierrez. Dinig niyang bulong nito na nagpalaki sa mga mata niya muli. Alam nilang may amnesia siya at sinong Malcolm Gutierrez? That's too dangerous. Hindi natin siya pwedeng basta dalhin sa presinto. Singit ni Julio. We cannot miss this one. Paano kung siya nga si... Malakas siyang tumikim upang kuhanin ang atensyon nila. Ayaw na niya sa mga naririnig niya at ayaw niyang pakikialaman ng mga itong buhay niya. Pakihatid na lang ako pauwi. Promise, lalayo ko kay Lyndon. Hindi na ako magtatrabaho muli sa resort. Matapang niyang pangako. Talagang lalayo na siya kay Lyndon at lalayo sa mga ito. Kaunti na lang naman ay makakaipon na siya para makaluwas ng Maynila. Dumiin muli ang tingin ni Mark sa kanya ngunit umikot pa rin ito sa driver's seat. Mababaliw na naman si Ocampo. Dinig niyang bigkas ni Avril. Hindi na niya pinansin yan at sinarado na lang ang pinto ng sasakyan at muling inayos ang seatbelt. Sumakay din sa backseat si Julio. Akala niya pati si Avril sasama. Mabuti na rin at hindi. Naging tahimik ang biyahe nila pa uwi. Hindi rin siya nagpahatid sa mismong tapat ng bahay niya, kundi sa kalsada. Nagulat pa siya noong abutan siya ng maliit na card ni Mark. Give me an update from time to time. Call me if you need any help. Casual na bigkas nito. Napatitig siya sa card, hindi niya alam kung bakit ito gusto ng update sa buhay niya. Pero malabo naman niyang maibigay yon. Wala akong cellphone. Nahiyang pag-amin niya na kinaawang ng mga labi nito. Seriously? Komento naman ni Julio kaya't lalo siyang nahiya. Dapat ba meron siya? Mabigat na bumuntong hininga si Mark. Pero siniksik pa rin sa palad niyang card. Just call me when you want to. Manghiram ka na lang ng cellphone sa iba. Muling bigkas dito bago tuluyang umalis. Naiwan siyang nakatanaw pa sa papalayong sasakyan ng mga to. Mabigat din siyang bumuntong hininga at tinabi na lang ang card ni Mark. Tingin niya magagamit niya yun pero hindi pa ngayon at gaya ng plano niya hindi na siya bumalik sa resort. Naghanap siya ng ibang trabaho. Kahit tigahugas lang ng plato sa karinderya. Ang kagandahan lang noon ay naisasama niya si Gavin at hindi na niya kailangang iwan kay Aling Pasing. Natahimik ang buhay niya sa loob ng isang buwan. Walang Lyndon na naghahanap sa kanya at walang nakakapuyat na trabaho. Yun nga lang hindi niya mapigil ang hindi isipin ng lalaki. Iniisip niya nga kung nasa resort pa ito o kung ano nang nangyari dito matapos siyang hindi mahanap. Tanya, okay lang ba na mag-serve ka ngayon? Maraming masyadong kumakain. Ani ni Aling Imelda na may-ari ng karinderya. Mali siyang ngumitit iniwan ng ilang hugasin. Sinigurado niya na rin munang tulog si Gavin sa maliit na higaan bago siya lumabas at kumuha ng tray. Doon sa dulong mesa, Tanya, ingat lang mukha silang mayaman. Paalala pa ni Cindy sa kanya. Kumibit balikat siya at binitbit ang tray na may lamang order ng mga to. Nahihiya pa siya sa mga nadadaanan ngunit hindi na lang din niya pinansin ang iilang titik sa kanya. Diretso ang tingin niya sa mesang sinabi ni Cindy, ngunit nung naging malinaw ang mga naroon ay parang gusto na niyang umatras. Well, you cannot just drag the woman you want. Boses yun ni Connor kaya't lalo siyang natulo sa kinatatayuan. Lumiko ang tingin niya sa kausap nito at literal na parang lalabas na sa dibdib niya ang puso niya.
matapos masalubong ang malamig na pares na kayumanging mga mata. Lyndon, mahinang usal niya kasabay ng pagbagsak ng hawak niyang tray.